So ayan mga tools, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So for today's video, ibablog natin tong Mio Gear S, no? Ikutan muna natin bago natin sakyan. So eto mga tools, pag-usapan muna natin yung motor. So bago natin sakayan, ikutan muna natin, no? So simulan muna natin dito sa taas. So syempre, yan, equipped na siya ng analog display. Kahit na nasa modern era na inilabas itong motor na ito, I think 2022 unang nilabas ang motor na to, no, mga tools. So ayan, ang kanyang dashboard, analog pa, speedometer, tapos yung odometer nasa gitna, syempre yung typical na analog display. Fuel naman dito sa baba. Tapos eto naman sa may taas, yan, pag binuhay, yan yung mga ilaw niya, yan, may check engine, eco, tapos yung signal lights. Yan. Mapapansin nyo mga tools, equipped na siya ng hazard switch. Yan, o, pang hazard switch na siya. Tapos meron na siyang idling stop. Tapos eto yung sa kabila naman, high beam, low beam, tapos yung idling stop na indicator. So yan, napaka-basic lang, napaka-simple lang talaga tingnan. Tapos dito naman sa may bandang ilalim, mga tools, meron siyang charging port. Kaya lang hindi pa siya USB. Lumabas kasi to yung era na hindi pa uso yung sa Yamaha, yung USB. Pa-USB yung charging port, hindi pa uso sa kanya. Tapos dito, yan, pagdating sa susi, mga tools, ayan yung susi niya. Etong variant na nahiram natin sa kaklase ko, shout out kay Angge, Mio Gear S, mga tools. Ibig sabihin, kapag ka S, may extra siya na remote. Ito, ang ginagawa lang talaga nito, answer back, para malaman mo kung saan nakapark yung motor mo. Halimbawa, ginamit mo tong motor na to nasa mall, for example, na hindi mo natandaan kung saan mo ba ipinark, ipindutin mo lang to, tutulog na yan. Oo, di ba? Kaya lang, ang ko naman dito, ang weird lang kasi naglagay na din lang sila ng ganito, hindi pa nila nilagyan mismo ng alarm. No, kahit alarm lang, mga tools, no, pagka halimbawa pinindot mong ganyan, naka-arm na siya, pagka ginalaw mo, tutunog. Yung mga ganun bang features, ando doon na naglagay na sila ng ganito Bakit hindi pa nila ginawang direkta nila na lagyan ng alarm, di ba? So yun lang naman. Nawiwirduhan lang din kasi ako Ayan. So pagdating sa susi, mga toads, typical na Yamaha motorcycles,
kapag ganitong disuse, pagka bubuksan nyo yung U-box, ito-twist nyo lang pa kaliwa. Yun. Mabubuksan nyo na yung upuan, no? Kasi wala na siyang mga susian dito sa gilid-gilid na to. So, ito yung tangke, syempre. Tapos, ayan. Ito yung U-box niya. Masasabi ko naman sa U-box niya, malaki. Malaki sana. Ganda sana, mga tuds, oh. Malalim. Yan, oh. Oh, malalim. Kaya lang, epal tong ano eh. Epal tong tawag dyan, lalagyan ng battery. Kaya mapapansin nyo, babanggitin ko na lang din, no, for reference. Kaya mapapansin nyo sa mga Honda motorcycle, malaki yung kanyang U-box. Kasi walang nakasagabal ba na ganito. Ito napakalaki sana pa ng mailalagay. Like, ayan. Tingnan nyo yung for reference natin. For reference, halimbawa mga tuts, ito yung lalagyan natin ng camera. No, kung mapapansin nyo, kung wala itong, kung inisod nila pa ganon, pailalim pa or pa ganon, pababa pa, kasya sana, oh. Hindi mo na mailalagay ngayon, may ipit na yung camera mo, 'di ba? So yun lang, yun ang nakita kong disadvantage ng U-box na to. Pero at least meron na din siyang malaki na din to kung tutusin. Kaya lang, kung sa norms ng modern era na storage boxes, maliit pa to. Ang kinaganda lang niya, medyo malalim. Kaya kung yung maliliit na bagay, marami kang mailalagay, no, mga dudes. So pag-usapan naman natin yung body, mga dudes, no? So ito yung pinagmamalaking body ng Yamaha Mio Gear. Ayan, napaka-unique ng body design, no, mga dudes. Kulay brown yung upuan. Medyo may pagka-classic looking na modern na, ayan. Ito kasi yung yung pinagmamalaki niya, yung footboard niya dito extended, you know. Parang ang ginaya niya yung sa mga dating Mio Sporty. Yung Mio Sporty meron siyang dito meron siyang apakan ng rider para pagka sa sports merong tapakan parang naka-shifter. And then at the same time, sa modern era kasi kapag halimbawa nakagulay board ka, automatic dito ka maglalagay ng mga gamit Yan, no. Tapos syempre maraming bagahe dito, maraming gamit ka nilagay. Ang mangyayari naman, mawawalan ng space yung sa paa mo. Dito mo ngayon isasampa yung paa mo, no? Tapos ito yung angkasan niya. Yan. Isa pa sa pinagmamalaki ng Mio Gear, mga dudes, na siya, tahimik ng starter niya. Although ang makina niya naman, syempre, katulad lang din ng mga nakakabit sa MIUI, magkaiba lang sila ng engine or ng starter, no? Sa MIUI kasi standard na yun pa din. Sa MIUI kasi, mga tudes, standard pa rin na starter yung ginagamit nila, yung pamotor. Ito, ACG na ang gamit nila. Kaya nakapag-equip sila ng stop and go or ng idling stop system. Yan. Kaya meron siya. Tingnan nyo, pagka pinaandar natin, tahimik lang siya, oh. Diba? Dito ako napopormahan sa ganitong nilagay ni Yamaha, yung anti-scratch. Kasi nga pag minsan halimbawa dito pwedeng tumapak yung angkas, yan, anti-scratch. Iba yung material na ginamit, parang mas matigas nakalagay, tapos may naka-emboss naka-ukit na multi-purpose. Nasa kabila naman, ito siguro, itong panel na to, matigas. Kasi tingnan nyo, naka side protection. May nakalagay side protection.
Tapos dito meron din anti-scratch din. You know. Tapos syempre, preno sa unahan, disc brake, single pot caliper. Kung ikukumpara mo sa ibang Mio, mga tuds, mas malalapad ang mags nito. Ayun o, kitang-kita naman. Equipped na siya ng 8080 size na gulong. 8080 by 14 na size ng gulong. Tapos ang tatak niya IRC, mga tuds. Oh. Napaka-unique ng design ng headlights niya, no, mga tuds. Oh. Tara, silbihan natin. Eto, mga tuds, kitang-kita naman na hindi siya LED. Ganda sana kung ginawa ng LED lahat, no? So, ito yung DRL nya. Yan. Tanda rin natin. You know? Ganda na sinag, mga tuds. Goods. Ito yung high beam nya, nasa baba. Tapos ang ganda din ng ginawa nilang, nilagyan nila ng emblem dito na gear, Mio gear. Maangas mga tuds yung forma. Tingnan nyo yung mags, oh. Ang lapad tingnan ng mags. Dito naman tayo sa may likod, mga tuds. So syempre, buhayin din ulit natin. Tapos buhayin din natin yung signal lights. So ang nangyari pala dito sa motor na to, incandescent pa rin yung mga ilaw niya. Tapos headlight lang yung ginawa ni Yamaha ng LED. LED headlights, tapos the rest is incandescent pa rin. Ganda ng pagkakagawa ng signal light to. Ganda. Malinis tingnan siya. Tapos ang mukha niya parang si Cell yung mukha niya, no? Alam niyo yung sa Dragon Balls, yung Cell version 2. Si Cell version 2 yung kamukha niya, no? So, napaka-unique ng design ng kanyang taillight, mga tudso. Tapos dito yung signal light. You know, ganda. Ang unique, naka-ano siya eh. Hindi katulad ng ibang mga motor na laging patilos na paganoon, tapos ang taillight niya nasa baba. Ito naman pabaliktad. Inverted naman ang ginawa nila. Pag ano naman yung taillight, tapos yan, ang tilos niya nasa ilalim. You know. Oh, di ba? So ayan mga tuds. Pagdating sa upuan, malapad yung upuan niya. Tapos medyo may pagkamatigas, pero napaka-komportable sa akin ito. Nasakyan na natin to kagabi, and then ayos, goods ang pakiramdam ko dito. So sakyan natin. Sa riding ergonomics naman, mga tuds, kapag halimbawa pagkagawang Yamaha, komportable komportable gawa nga ng, syempre ang battery niya nasa ilalim ng upuan, ang paa mo nakababang ganyan. Kumbaga yung legs mo, mga tuds, hindi masyadong nare-restrict yung blood flow, gawa nga nakababang ganyan, oh. Yan. Kumpara sa ibang modelo or sa ibang competitors na nakaganyan, nakataas. Kapag nakaganyan ng angulo ng legs mo, madali ma-restrict yung mo dito, yung blood flow. Kaya ang ending, pag sa long ride, mas mabilis sasakit yung puwet mo. Kapag nakaganyan, mga tutso, relax lang. Lapat na lapat yung dapat lumapat na puwet, no? Hindi katulad ng iba na manipis na nga yung upuan, nakataas pa yung legs mo, ganyan, di ba? So, yun lang ang talaga masasabi ko pagdating sa ergonomics ng Yamaha scooter. Sa mga Mio Sporty, Mio Gear,
MIUI 125, no? So mga tools, isa pang ikinatutuwa ko dito sa Miyoo Gear, improve na yung mas pina-improve nila yung starter. Tapos ni-retain din nila yung kickstart. Equip siya ng ACG starter at the same time meron siyang kickstarter, no mga tools. So syempre sa likod drum brakes. Tapos tingnan niyo yung tingnan niyo yung magso. Apakalapad, malapad yung magso. Ayan oh. Kung ikukumpara sa ibang Mio, maliliit yung yung mags ng ibang Mio. Kung natatandaan niyo yung modelo ng Mio Soul na huling modelo, na huling labas, ganito yung mags nun eh. By 14 din siya. Tapos ang sukat ng gulong niya 100 by 70 by 14. Ang brand ng gulong na ginamit, siyempre IRC, no mga tools. Sa suspension, yan, typical na suspension ng Yamaha. Ganyan ang gamit. Tapos iba din yung itsura ng kanyang side crankcase, saka yung air filter or airbox, magkaiba din, bagong design din yung ginawa ni Yamaha. Equip na din siya ng side stand kill switch mga dudes. Kapag hindi mo na makakalimutan na tanggalin ng side stand ito kapag ka magra-ride ka kasi hindi aandar, no? Miyoo Gear S. Tapos may emblem siya dito, no? Ganda. Ay. Meron din siyang handbrake dito. Pag gamit ng handbrake, syempre ganyan. 'Di ba? Ito yung kamay mo. Ayan o. Ganyan lang. Pag nakaganyan na yan, hindi na aatras yan or aabante kung nakaparada ka sa paahon o padusong na kalsada. Sa buttons naman mga dudes, bago din yung mga buttons niya eh. Iba yung design iba yung feeling. Iba yung feeling ng mga pindutan niya, no mga dudes. Premium. Yan, tulad nito. Oh. Sa iba pag dito pag kapindot na. Same ng itsura yung magkabila, halos. Equip na siya ng hazard switch ng mga dudes. Yun, oh. Galing, ang ganda. So ayan kitang-kita na dito sa part na to. Napakalalim nung lalagyanan ng niya. Napakalaki ng lalagyanan ng box niya dito. Sana nilagyan din nila ng konti dito. Kaya lang wala nang space eh. Tapos equip na din siya ng sabitan. Ang linis ng pagkakagawa, nakaganyan lang oh. Pagka maglalagay ka, gaganyan i-slide mo lang yung plastic. Yan, good to go na. Equip na din pala siya ng charging port na mga tools. Yan. Goods. So ito naman mga tools yung comparison ng Miyoo Gear saka ng MIUI 125. So syempre typical na MIUI 125, kung ano yung design niya nung simula nung nilabas siya, ito pa rin yun. Iniba-iba lang yung kulay, no? Iba-iba lang yung colorway, pero yun pa rin. Ayan.
So nagkaiba sila sa starting system. Tahimik siya mag-start. Pag nag-start. Ayaw kaya? Yun. Ulit. Sorry ka rin? So ayan mga tudes, ang height natin 5'7", and ito naman yung upo natin sa motor na to. Mababa lang siya, maliit. Ayan, kitang-kita naman 750 mm ang seat height. Minimum ground clearance niya ay 135 mm. Napakagaan din ang motor na to, which is 95 kilos laang. So even though na 5'7" tayo, napakalaki pa rin ng legroom and napaka-komportable ng ating seating position mga tudes, no? Napakaganda. So dito, tinride din natin yung squat position ng motor na ito, and then ayan, hindi pa naman tumatama yung aking tuhod sa mismong batok ng motor. Goods, no mga tudes? So ito mga tudes, testing natin yung acceleration test ng motor na to, no? So ayan, 0-0. Tulin din mga tuds, oh. So for reference mga tudes, ako ay 84 kilos na, no mga tudes. So tumaas na naman tayo ng So 84 kilos ang top speed natin mula 0 to 90 kilometers per hour yung pinaka top speed natin dito. Kung tutusin, may isasagad pa naman kasi malayo pa naman yung RPM limit. Sa tingin ko kasi wala naman tong tachometer, pero yung sa andar malayo pa sa pakiramdam ko, ha. Pero goods, ayos mga tuds ang acceleration, malakas, mabilis. So 9.4 horsepower mga tuds, tapos 9.6 newton meters of torque ang Mio Gear S. So magandang abangan natin din, abangan nyo dito sa channel natin yung Mio Gravis. Yan, may mahihiram din ulit tayo na Mio Gravis. Iyaano natin, pagkukumparahin natin, tapos gagawa tayo ng compilation ng videos. Hindi ko pa naman nadidelete yung videos ng ibang scooter. Iraranking natin lahat sila, kung syempre lahat naman ay nasakyan natin. Iraranking natin kung alin yung pinakamaganda with the terms to specs, performance. Pero hindi pa naman tapos eh. Siguro yung mga maxi scoots like ADB, NMAX, Aerox, ibang level yon.
ang gagawin lang natin yung mga basic lang, katulad nitong Mio Gear, Mio Sporty. Ito yung Gravis, oh. You know. Kasi mga dudes, kung Mio Gravis or ito, depende sa height nyo eh. Ito kasi di hamak na mas maliit to kumpara sa Mio Gravis. Ang Gravis napakalaki. Pero yung ano nila, yung features nila, like engine, like yung sa mga idling stop, eh halos parehas lang. Ang pinagkaiba nga lang yung body. Malaki yung body ng Mio Gravis. Siya yung pinakamalaki ang body pagdating sa 125cc na 125cc na Yamaha. Like, alin ba yung mga 125cc na Yamaha, di ba? Yung Mio Soul 125, Mio i 125, eto Mio Gear, Mio Gear S. Ano pa ba yung dating 125? Ayun, Mio Soul lang naman. Saka ano ba yung isa pa? May labas pa na isa na ano din eh, malaki din. Lasa ko nga Mio Soul din yun. Ayun, ang daming variant ng ano eh, ang daming variant ng Mio i. Although pare-pare sila ng ano engine na air cooled. Yun ang signature ni Yamaha pagdating sa scooter eh. Kumbaga pag scooter dapat ganito lang. Pagdating kay Yamaha, pagdating sa scooter dapat ganito lang yung standards nyo. Air cooled, madali i-maintain, madali gamitin, di ba? Tingnan, napakagaan ni overtake oh. Oh. Ang bilis mga tuds. So dito sa pupuntahan natin na naman eh paahon to. Yan oh, bilis mga tuds, ayos. Good siya, goods. Oh. Yan, overtake ulit tayo. Oh, di ba? Napakagaan niyang ano, i-maneuver. Napakagaan niyang i-overtake. Tapos napaka-nimble ng handling. Siyempre, nimble nga, maliit eh. No? Bangis talaga oh, ang ganda ng ano, ng hatak. Yun ang ano, isa pa ring maganda sa mga Yamaha na motorcycles. Even though 125cc lang ito, malakas to humatak ha, malakas umahon to mga tuds. Katulad ng aming Mio i 125 na basta yung kulay ano, kulay mag-green na tas white. Ang ganda umano nun, dito ko binrakin yun eh. Ang lakas umahon mga tuds. Hindi mo ikukumpara sa mga Honda Click, Honda Beat. Kapag ka may angkas, hindi makakaahon dito eh. Yun lang ang ano ko sa mga ganong motor. Pagdating dito sa Yamaha ng mga motorcycles like katulad sa mga 125, Aerox, NMAX, lakas nila sa ahon mga tuds. Ayos. Goods. Yan o, tingnan nyo naman kung ano, walang ayos sa ahon. So according sa owner mga tuds, ang konsumo ng gasolina nito pumapatak siya ng ano 45 kilometers per liter. Pero ang claim ni Yamaha kaya niya mag 50 kilometers per liter. So usapang suspension mga tuds kapag ganito yung dinadaanan nyo. Pero masasabi ko sa suspension nito mga tuds, mas matigas pa rin yung sa Mio i 125 kumpara dito. Eto may konting ano pa eh, may konting bite pa yung ano, may konting bite pa yung suspension nito eh. Hindi masyadong matigas na matigas, pero matigas din, pero hindi matigas na matigas. Ibig ko sabihin pagka matigas na matigas, yon Mio i 125 yon. Pero kapag ano lang, matigas lang, eto yon Mio Gear. Kasi ang smooth eh, para sa akin, kung ikukumpara mo yung dalawang yan, Mio i saka Mio Gear, mas maganda ang ride ng Mio Gear mga tuds. Kasi nga hindi ako nasisiyahan sa suspension nung isa. So isa pa din akong, yung isa ko pang nasasayangan na features pagdating dito mga tuds. So comment ko lang naman to, honest opinion ko lang naman. Siyempre, opinion niya eh. Siyempre, honest ka doon, siyempre. Ginawa ng LED yung headlights. Bakit pa iniwan yung DRL? Iniwanan pa yung flashers. Iniwanan pa yung taillights. Ganda sana eh. Kasi sa experience ko nga sa pagmumotor, paulit-ulit ko sinasabi na mas matibay din talaga yung mga naka-LED. Naka-LED lights kumpara sa mga naka-incandescent. Kasi pag tagal ng panahon mga tuds, ano din talaga eh, bumibigay din talaga kahit brand yun mo nakuha yung motor.
Darating at darating yung panahon na ano nasusunog yung incandescent lights, no mga toads. Sa tingin ko lang, dahil nga nakakalog, syempre nakakalog sa pagmumotor, sa pagdadrive, sa pagra-ride, di ba? Sa tingin ko doon nadadali yung mga ilaw na ganyan kaya mabilis mapunde, no? Hindi ko alam kung issue din to ng Mio Gear, pero ang issue ng Mio ay malakas siya magpunde ng ilaw sa likod ng taillight. Malakas siya magpunde, mga toads. Nagpunde na yung ilaw ng motor nyo, ng Mio ay nyo. Bilhin nyo kagad yung mga branded na kagad na kahit yung meron dyan yung mga yung pangkotse nakakasya din sa socket ng pang Mio ay. Yun na kagad ang bilhin nyo para siguradong siguradong matibay. Kasi pagka yung mga lang ordinary na LED lights lang, linggo or buwan lang ang bibilangin, pundi na naman, nakaka-bad trip pagka ganun. Napakahalaga pa naman ng taillight talagang mga tugs pagdating sa mga motor, kasi yun lang naman yung bukod sa reflectorize sa likod na kulay pula, mahalaga din talaga meron kang taillight mga tuds para kitang kita ka pagdating pagkagabi. Lalo pa dito sa atin, napakadilim ng mga kalsada, napakahalaga ng taillight mga tuds. Yun ang issue ng Mio ay, pero hindi ko alam kung issue din yun ng mga ganitong motor, no? Yun ang gusto ko dito sa mga sa mga motor na ganito yan. Tutulin, ang lakas ng torque nila, 9.6 Newton meters of torque to mga tuds, no? Yung Mio Gear S. Pagdating sa mga preno mga tuds, dahil nga magaan ang motor, napakadali niya i-preno, napakadali niyang gamitin sa pagpreno mga tuds. So equipped na siya ng single pot caliper sa harapan, tapos syempre disc brake sa harapan with single pot caliper, tapos sa likodan naman drum brakes, no? Yan ahon power ng ahon power ng Mio Gear. Ano kayo, 70 kilometers per hour. Tumutulin pa. Ayan aba, hindi nanghihina yun ang gusto ko talaga sa mga motor ng Yamaha lakas ahon. I mean yung mga scooter ng Yamaha, lakas ahon ang ganda. Ang pinapairal kasi ng ibang brand, syempre fuel efficiency. Hindi hamak na mas malakas kumain ng gasolina ito kumpara sa ibang counterfeit niya or sa mga kalaban niya, ibang motor na kalaban nito mga tuds. Mas malakas talaga tong mga Mio i125, Mio Gear. Kasi yung mga 125 medyo may malakas siya sa gas. Pero yon depende sa throttle habit mo, ha. Tapos mga tuds, kapag halimbawa nagpalit kayo ng panggilid or ng CVT set sa mga motor na to, automatic lalakas sa gas. Magkakameron ng konting bilis, depende sa tuning nyo kung gusto nyo may arangkada, gusto nyo may dulo, gusto nyo dagdag top speed, dagdag arangkada, automatic lalakas sa gas yun, no? Kasi aarat yung makina Ang pinaka-optimize or pinaka-bagay lang sa kanya CVT na hindi lalakas sa gas or magiging standard sa gasolina ay yung stock configuration. Ahon power ulit to. Tada! Lakas ng ahon power mga tuds. Tapos may kasunod pang ahon yan na matarik yan. Di ba? Ang lakas umahon mga tuds. Di ba? Bangis.
Ganda, ganda mga tuds. Ito kasing daan na to mga tuds, ano kasi to, papuntang Tagaytay to mga tuds, no? Lusot ka ng Kalaka, akyat ka ng Tagaytay. Siya yung nagpasikat mga tuds ng scooters ng Yamaha. Kahit saan ka tumingin dati, kahit saan ka tumingin, puro Mio, hindi mawawala ng Mio. Hindi hindi ka yan, oh, may Mio Sporty tayo sa lubong yon, ganon. Kahit saan ka tumingin, may nakaparada dito, tapos may kasalubong ka, may kasunod ka, yun, ganon, ganon karami talaga literal ang Mio Sporty dati. Tapos ang maganda kay Mio Sporty, ang bilis, mabilis, may tulin din. Kaya lang syempre top speed niya hindi naman ano lang, ang top speed ko lang doon 110. Yung ganun lang ang top speed niya, 100, 90. Sagad na, tukod na si linyador. Ay putik naman, pagdating naman sa ahon, mamaw naman sa ahon. Kahit mga dekambyo ano no, kayang-kayang sabayan noon. Lalo na pag pinagkakaibigan ko yung dati, kasabay ko mga naka R15, naka magagandang motor like NMAX. Ano ako yung nagiging spear, tapos sila nakasunod lang. Grabe lakas ng Mio mga tods. Kaya lang ang downside nga ng Mio dati, pag bago lang matipid, pero pag naluma ng 2 to 3 years, ano na siya, tumatakaw na sa gas. Kaya ayun, ang isa pang downside ng Mio, kaya siya ay unti-unting nawala sa market or sa trend, napakahirap niya paandarin. Like sa umaga, makakailang start up ka pa bago mo pa mapaandar. Magpapainit ka ba, o kumbaga pagpapainit mo pa yung ano, yung makina bago tumino yung andar, tumuloy-tuloy, no? Yun ang ayaw ko sa Mio. Kaya yung Mio namin pinalitan namin ng Mio i 125. Mio Sporty na kulay pink yun, yung sa amin dati. 2016 model naman yun. After 10 years na ano, ito na yung mga trend, ito na yung era na bagong era ng mga motor. Mio pa rin naman siya, kaya lang syempre sporty yung dati. Ngayon Mio Gear, Mio i 125, Mio Gravis. Matibay din yung makina noon ng Mio Sporty na yon. Kaya lang ano siya, kumakain ng langis, no? Same thing na nangyayari sa amin ngayon sa Mio i 125 namin. Ewan ko lang, comment down below mga tudes sa mga Mio Gear na owners, kung dala pa rin ba ng Mio Gear yung issue ng Mio i 125 na kumakain ng langis. Kahit anong ganda ng langis na ikabit mo, talagang pag lumampas ka halimbawa ng 2K Odo, halimbawa pag ako nag-change oil 2,000, mga nasa 2,500 Odo bago ako mag-change oil. Ang nangyayari kapag ganong ano na edad na or ganong Odo na yung motor, since na change oil, kakunti na yung lumalabas nagbabawas siya. Kaya sinabi ko na kumakain siya ng langis, no mga tuds. Yun ang ano ko, feedback ko. Dito hindi ko alam kung ganun pa rin ba, kasi nagsi-shared lang sila ng same engine. Although magkaiba sila ng starting system, pero parehas din lang sila na 125. Halos parehas lang. May pinagkakaiba lang siguro, konti lang. Pero shared engine lang din sila. Kasi yun, ang ganda oh. Mio Gear S. Angas nitong ano, headlight nyo. Naangasan talaga ako sa headlight nito. Kaya sabi ko doon sa klase ko, Besi, baka po pwedeng mai-vlog yung bagong motor. Kaya lang ito mga tuds, 2025 model, naka-isang taon na to sa kanya. Since then naman na nilabas ito nung 2022, wala namang major na pagbabago, yun pa rin naman. No, pero goods, ayos pa rin naman yung handling. Ayan. So sa 1 year na itinagal nito, ayan, 1,400 pa lang ang natakbo niya, no mga tuds. Kaya lang daw niya kinuha to, syempre babae yung ano ko, yung kaklase kong yun. Kaya daw niya kinuha
yung S version, nakakulay brown daw yung upuan. Kaya niya lang kinuha kasi brown yung upuan. Ayun, tapos hindi daw naman masyadong yung design kasi ng pagkamotor na yan, hindi kumbaga unisex, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Pag babae yung nagdadala, astigin eh. Astigin tingnan. Pero kapag ka lalaki, syempre, parang typical na motor lang. Pero pag pambabae, hindi siya totally panlalaki ang itsura, 'di ba? Like dito sa pagdating sa taillight niya, no? Ang sexy ng taillight, mga tuds. You know. Ibang-iba yung design eh. Binago nila eh. Dami talagang ideas na lumalabas sa Yamaha, kaya lang nawiwirdohan ako dito eh, honestly. Ayan, ganyan lang yung niya. Hanggang saan ba yung range nito? Yan, ganun lang yung purpose nito. Sana pagka pinindot mong ganun, na siya, armed na siya, alarm na. Kasi ando dun eh. Meron ng answer back eh. Hindi pa itinuloy doon sa alarm, di ba? Kung may ganun, siguro ang lakas ng sales nito, mga tus. Kasi siya lang yung disusi na may alarm. Yun sana, ganda no? Kasi kalimitan kapag ka may alarm, keyless na kagad yun. Ganda sana, no? Tapos masasabi ko sa gulong na to, hindi ko alam kung matigas ba o tamang-tama lang naman yung madulas. Madulas ang feedback ko dito, mga tuts. So ayan mga tuts, overall na masasabi natin sa motor na to, ayan, napakagaan, napakalakas umahon, napakalakas antulin, mga tuts, no? Napakadali i-drive, napakadali gamitin kasi hindi siya masyadong malaki kumpara sa mga competitors niya, kumpara sa iba. Maganda yung forma, goods na goods yung mga pormahan, mga tuds. Kakaiba, ayos. Napaka sporty looking. Ito yung motor na sporty looking siya. Sporty, yung kumbaga maporma siya, pero hindi siya punong-puno ng mga, alam niyo yun, yung pormahan na puro nadadala lang sa puro tilos. Ito, ang ganda ng mga curves ng niya eh. Ang ganda ng curves ng mga fairings. Ang ganda ng plastic na mga ginamit, mga quality ng plastic na ginamit. Yung design, talagang walang kamukha, no, mga tuds. Ang ganda. Ayos na ayos. Nasa kanya na lahat, kaya lang syempre, tulad ng ating mga video na nauna, wish ko sana sa motor na to for improvements, no, tuds. Gawin nilang doon eh. Gawin naman nilang digital dashboard. Yon. Dito sa akin sa mga tuds, sa aking pananaw, dito tinatalo ng Honda Click 125 yung mga 125s ni Yamaha. Kasi halos magkapresyo lang sila eh. Tingnan nyo nga 84,000 versus sa Honda Click na halos ganun lang din, mas mura pa nga ng kung 1,000 ba, 82,000. Magsesettle for less ka ba kung halimbawa ikaw tatanungin na meron namang mas better option? Pero depende din sa mga tao, kasi dahil nga nasabi kong maliit ito, madali sakyan, mas may mga taong pumipili nito kumpara sa Honda Click. Kasi nga syempre kanya-kanyang preference ng tao yan. Ito sa aking pananaw, tamang-tama lang yung desisyon na ginawa ng kaklase ko. Kasi ang height niya naman hindi naman ganun katangkaran, abot na abot niya lang. Tapos hindi siya mahihirapan sa mga pagmamaneuver ba sa mga parkingan, kasi nga sobrang laki sa kanya. Kasi ang choice niya, Grabis saka Yamaha Aerox. Tapos pumatak siya dito sa Mio Gear kasi nga dahil sa height. Then babae nga, syempre tumamang-tama or swak na swak lang sa kanya yung motor na to. Pangalawa pang maganda sa kanya, syempre babae yung gumagamit. Hindi na miski kailangan ng mga kulan-kulan, basta basic change oil lang, change oil, change gear oil,
good to go ka na mga tuds, no? Kaya na masasabi kong tamang-tama lang din yung choice ng aking kaklase. Pero kung sa mga maaalam sa motor, syempre, bakit nyo ikapipiliin yan, ganito, ganyan, di ba? Yun ay nasa sa tao, yung preference ng tao pagdating sa pagmumotor. Kasi tayo mga rider, iba-iba pa rin. Iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng preference, iba-iba tayo tumingin pagdating sa forma ng motor. Kaya yung sasabihin na ganito, kulang na ganito, ganyan, para sa akin nasa ano yun, nasa tingin ng tao yun eh. Ang ano lang talaga, ang cons na nakikita ko dito is yung answer back. Napakaganda sana kung ginawa ni Yamaha na may alarm, at least alarm na. Napakaganda sana ginawa ni Yamaha, at least nilagyan nila ng alarm kasi ando doon eh. Meron ng answer back. 'Di ba? Maano pa ba naman na lagyan ng alarm system yung motor. Sana nilagyan nilang ganun. Yun yung isa pang selling point sana ng motor na to. Kumbaga, siya yung kauna-unang disusi pero may alarm system. Ganda sana mga tuds kung tutuusin. Sana naman ituloy na ni Yamaha yung ganun. Kasi sayang eh. Tapos yun, upgrade lang ng ito yata naka-cable type pa na ng speedometer. Tingnan natin. Cable type ba to? Ayan, oo, naka-cable type pa. Ayan, pag halimbawa nag-idling stop, ganyan lang. Cable type pa pala siya. So sa Yamaha naman, wala namang imposible kung tutuusin lang talaga. Ang budget lang talaga ng yung pagtitingnan. Yun lang yung comment ko mga tuds. Pero overall performance, pasok. Kung i-rate ko ang performance ng motor na to mga tuds, overall, engine performance 10 out of 10 ang imamarka ko dito. Kasi ang lakas umahon, matulin. Para sa 125cc na napakaliit na body, goods na goods. Ayos na ayos ang tumakbo. Tapos yung makina smooth. Yun. Tapos sa overall na suspension, sa performance, suspension naman, hindi ako masyadong nasisiyahan sa performance. 8 out of 10 naman ang aking imamarka. Sa forma, 10 out of 10 din. Kasi napaka-unique ng design. Ang ganda ng mga kurba. Sporty looking, pero hindi siya tilos-tilos. Hindi siya puro edgy tingnan. Pero ang forma niya tingnan, no mga tuds. Naisip ko nga kung halimbawa ito gagawing Malaysian concept, CNC mags, no, extended swing arm. Forma na din, taas magic lowered, di ba? Ayos din yung yung forma ng motor na to. So advice ko lang sa mga bibili ng mga ganitong motor, alagaan nyo lang sa change oil mga tuds. Kasi yun na lang din naman talaga ang gagawin nyo. Kasi wala naman kayong i-maintain ng mga coolant, wala kayong mga ganyan. Talagang oil laang. Alagaan nyo lang kada 1.5 or 2,000 kilometers odo interval ang kada palit nyo ng oil. Full tank po, unleaded. Yan, 300 na lang kung kaya. Tayo. Thank you po. So there you have it mga tudes, ang bagong-bagong Mio Gear S ni Yamaha. Napakagaan, napakadali gamitin, napaka-basic na motor para sa point A to point B. So consider nyo din tong motor na to. Napaka-solid, ganda ng performance ng makina, maayos gamitin, napaka-smooth ng engine, napakalakas umahon mga tudes. So yun lang naman, ride safe always, peace.